Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng ika-4 na linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ika-4 na linggo mula nang magdiwang tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang bilis ano? Halos 1 buwan na ang nakalipas. 4 na linggo na. At itong ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay kilala rin bilang linggo ng mabuting pastol. Sabihin nga po ninyo, mabuting pastol. Yan ang ating pagninilayan sa araw na ito. Akmang-akma. Dahil sa panahon ngayon, kailangan natin makilala o makakilala ng isang mabuting pastol. Ngunit bago yan, nais kong simulan ang ating pagdiriwang sa isang kwento. Di ko alam kung nakwento ko na ito. Parang nakwento ko na, pero akma pa rin. No? Sa isang science class, gumawa ang isang teacher ng experiment sa kanyang mga estudyante para ipakita sa kanila kung ano ang kalalabasan ng isang buhay. Gumawa siya ng experiment. Kumuha siya ng 4 na garapon. Sa unang garapon, naglagay siya ng beer. Alam niyo yung beer? Serbesa. No? Sa pangalawang garapon, naglagay siya ng gin. Sa pangatlong garapon, naglagay siya ng whiskey. At sa pang-4 na garapon, naglagay siya ng tubig.
Sa garapon na yon, nilagyan niya ng tig-iisang uod. Uod. Worm. At makalipas ang 2 oras, binalikan nila ang garapon upang tignan ang uod. Ano sa tingin niyong nangyari? Sa unang garapon, anong laman? Namatay ang uod. Sa ikalawang garapon, anong laman? Namatay ang uod. Sa ikatlong garapon, anong laman? Namatay din ang uod. At sa ikaapat na garapon, anong laman? Tubig. Ba nun patayin ang mga uod sa ating katawan? O di ba? Hati ang inyong isip. Tama ba yon? Hindi ba ganito sa buhay? Meron tayong mga nagagawa, meron tayong ginagawa na parang tama, pero parang mali. Meron ba? Hello? Yung nag-asawa ka, in love ka. No. Tama ba? Pinakasalan mo? Tama. Saya-saya mo pa nun. Pero bakit ngayon? Parang mali. Yung pinagsabihan mo yung anak mo, tama naman, turuan mo, tama, pangaralan mo, tama, itama ang ginawang mali. Tama ba yon? Tama. Pero ba't minura mo pa? Ba't may batok? Ba't kailangan sigawan? Hello? Kasi Father, hindi nagtatanda O, di ba? May katwiran agad kayo. Di ba? Kailangan murahin, Father, kasi hindi nagtatanda, ang tigas ng ulo Di ba? Bakit? Tama naman na gumawa ng proyekto para sa bayan. Tama ba yon? Tama, dapat talaga may mga proyekto tayo. Pero bakit kailangan may kupit? Bakit kailangan may lagay? Tama ba yon? Father, okay na rin basta may ginagawa No? 'Di ba? Ganon tayo, no? Okay na din, sige na nga, yan na lang siya na lang ang piliin natin, no? Kahit na nangungurakot, meron namang ginagawa. Tama ba yon? Tama naman, pumasa sa exam. Tama naman. Pero bakit kailangan mangopya? Bakit kailangan mandaya? Hello? Hindi ba? Sa buhay, ganyan. Parang tama, pero merong mali. Kaya nga, ito ang nais gawin sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Turuan tayo makilala ang isang mabuting pastol o isang taong gagabay sa atin. Kailangan natin ng gabay kasi ang bawat tao may nagagawang tama na parang mali o may nagagawang mali na parang tama. 3 katangian ang tinuturo sa atin para makilala ang isang mabuting pastol. Pero, hindi pwedeng mabuting pastol lang ang kilala. Dapat din, meron tayong katangian na meron ang isang mabuting tupa. Aanhin mo ang mabuting pastol kung ang tupa ay hindi mabuti. Hello? Tingnan natin at kilalanin natin kung ano ang katangian ng isang mabuting pastol at mabuting tupa. Unang katangian, ang mabuting pastol alam ang tamang daan. Sabihin nyo nga po, tamang daan. Ang sabi ni Jesus, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ngunit ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan ay magnanakaw at tulisan. Sa una pa lang, kung alam ang tamang daan,
walang magiging pagkaligaw. At ganyan ang mabuting pastol. Laging alam ang tamang daan. Dahil kapag sa iba tayo pinadadaan, sigurado madadala tayo sa kapahamakan. Ang mabuting pastol, alam ang tamang daan. Nakakatawa, no? Sa panahon ngayon, ang tao hindi na tumitingin sa daan. Ano na lang tinitingnan? Yung kahahantungan. Mali. Dapat tama ang daan para marating ang mabuting hantungan. Marami sa atin ganyan. Tinitignan ang hantungan, hindi ang tamang daan. Basta makagraduate na lang. Di bali nang mali ang paraan. Basta makaboto ng matapang na leader, di bali nang mali ang paraan. Basta kumita, basta makakain, di bali nang mali ang daan. Ganyan ba kayo? Hello? Ba't di na kayo makasagot? Ha? Kapag hindi mo alam ang tamang daan, kilalanin ang mabuting pastol na alam ang tamang daan. Ganyan. May pastol na alam ang tamang daan. Ang isang pastol, dumadaan sa tama. At laging tama ang paraan. Yan ang unang katangian ng mabuting pastol. Pero dapat sinasamahan ito ng isang mabuting tupa. Anong katangian ng isang mabuting tupa? Sinusunod ang tamang daan. Sinusunod ang tamang daan. Walang silbi ang isang mabuting pastol na alam ang tamang daan kung hindi naman susundin ng tupa ang tamang daan. Walang maidudulot na mabuti kung ang tupa ay hindi marunong sumunod sa tamang daan. Parang nanay, kahit magkanda maus-maus na yan, sa pagsabing, anak, mag-aral ka. Anak, masama yang nagmumura. Anak, no, magsimba ka. Kahit ituro sa iyo ang tamang daan, kung hindi ka naman marunong sumunod, meron ka bang mabuting kahahantungan? Wala. Kaya walang silbi ang pagkakaroon ng mabuting pastol na nagtuturo ng tamang daan kung ang tupa hindi marunong sumunod sa tamang daan. Yan ang unang katangian ng pastol at tupa. Pangalawa, ang isang pastol, tinatawag ang kanyang tupa sa kanyang pangalan. Sabi nyo nga po, pangalan. Ang isang mabuting pastol, hindi lang pamilyar sa kanyang tupa, kundi kilala ang bawat isa at tinatawag sa pangalan. Kahit pa ang mga tupa ay magkakamukha, magkakakulay, magkakahugis, at magkakatunog, alam ng mabuting pastol ang pangalan ng bawat isa. Dahil kilala niya ang bawat isa. Anong pakiramdam ninyo kapag tinatawag kayo hindi sa inyong pangalan? Hello? Anong pakiramdam? Yung hindi ka matawag sa pangalan, sinisitsitan ka lang. Psst! Kaya nga rito. Anong pakiramdam? Di ba nakakainis? Yung hindi ka matawag sa pangalan mo, ano sabihin sa'yo? Taba, alika nga rito, taba. Payat, alika nga rito, payat. Di ba? Hindi maganda yon. Di ba? Hindi masarap sa pakiramdam. Tama ba yon? Pero ginagawa nyo, di ba? Ano nga pangalan ng chismosa doon sa kanto? Di ba? Ganon tayo, di ba? Hindi nyo matawag sa pangalan. Di ba? Anong pakiramdam? Di ba hindi?
Hindi maganda, hindi masarap. Pero pag tinatawag ka sa pangalan, Romel, pag tinatawag ka sa pangalan, Dwayne, Joanna, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam mo, kilalang kilala ka nung tumatawag sa'yo. Ako nga, guilty sa ganyan eh. Kasi mahina ako sa pangalan. No? At guilty ako na alam ko, madalas, no, pag hindi ko kayang tawagin yung isang tao, ibig sabihin, wala pa kaming relasyon. Hindi ko pa siya kilala. Hindi ko pa siya kinilala. Bakit naman hindi? Sa pamilya namin, meron akong pamangkin na kambal, magkamuka. Tuwing magkikita kami, lagi ko sinasabi, sino ka? Bago mag-bless, sabi niya, ako po si Rio. Okay. Sino ka? Ako po si Justin. Litong-lito ko kasi magkamuka. Like sabi ko sa ate ko, pwede ba yung isa maikli buhok, yung isa mahaba? Kasi magkamuka. Pero bakit ang nanay hindi nalilito? Bakit ang nanay kayang sabihin kung sino? Dahil may relasyon. Kilala ang kanyang tupa. At ganyan ang isang mabuting pastol, tinatawag ang kanyang tupa sa kanyang pangalan. Kaya kapag hindi kayo kilala ng inyong pastol, maring hindi yan mabuti. Kasi dapat kinikilala ang kanyang tupa. Pero aanhin mo ang pastol na kilala ang tupa, kung ang tupa naman hindi kilala ang boses ng kanyang pastol. Kaya ang isang katangian ng mabuting tupa, kilala ang boses ng pastol. Sabi nyo nga po, boses. Ganyan, kung kilalanin ng tupa ang kanyang pastol, sa boses, sa tunog, sa tinig. Dahil ang isang tupa, hindi nakakakita ng malinaw. Malabo ang paningin. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang isang pastol laging may bell o batingaw. Kasi yun ang gamit niya para tawagin ang kanyang tupa. May paraan siyang para patunugin ang bell. At yun ang hudyat na nakikilala ng tupa ang pastol. Walang saysay ang pagtawag sa pangalan kung ang tupa hindi naman kilala ang boses ng pastol. Kahit tawagin ka sa pangalan, kung hindi mo kilala ang boses ng pastol, walang silbi. At pangatlong katangian ng isang mabuting pastol, inilalabas sa kulungan at nangunguna sa mga tupa. Sabihin nga po ninyo, kulungan. Ang isang mabuting pastol, hindi kinukulong ang kanyang mga tupa, kundi binibigyan niya ito ng kalayaan. Pero hindi ibig sabihin, pinababayaan. Ulitin ko po, binibigyan ng kalayaan, pero hindi ibig sabihin, pinababayaan. Dahil kahit sila ay may kalayaan, ang mabuting pastol nangunguna para magabayan ang tupa. Nangunguna, hindi pinangungunahan. Magkaiba yon. Nangunguna, hindi pinangungunahan. Nung isang araw, pumunta ako ng Pangasinan. Bumalik ako sa Manawag kasi nag-bless ako ng bahay ng aking tiyahin. At doon, sa blessing, nandun yung engineer na gumawa ng bahay. Yung engineer, medyo nakainom na yata. Bago pa kami nag-blessing, nag-iinuman na sila. Medyo nakainom. Naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa simbahan. Nakakita ng pare, nabuntun sa akin. Sabi niya, Father, bakit ganon? Ang simbahan, walang ginagawa. Sabi ko tuloy sa sarili ko, bakit? Ano bang ginagawa ko sa iyo?
Sabi ko, anong walang ginagawa? Bakit ganun? Pinababayaan nila. Pinababayaan ng simbahan ng mga magnanakaw. Bakit ganun? Hinahayaan ng simbahan, hindi magsalita. Bakit ganun? Walang ginagawa. Mabuti pang ibang sekta. Pag nagsalita, susundin ng mga kaanib. Hello? Tama ba yon? Napansin niyo ba ganun? Sabi ko, doon sa engineer, hindi ugali ng simbahan ang magdikta, ang ikulong, ang kanyang mga tupa. Gagabayan, tuturuan namin kayo na mali ang magnakaw. Tuturuan namin kayo na mali ang pumatay. Pero kayo pa rin ang pipili dahil meron kayong kalayaan. Parang magulang, hindi ba? Ang mabuting magulang ba, kinukulong ang anak, kinokontrol ang anak, dinidiktahan ang anak. Ano mangyayari kapag ganun ang ginawa? Rebelde. Mga rebelde. O tignan mo, yung mga tinuruan, diniktahan, o ano nangyari? Yung mga pinili nila, piling rebelde. Tama bang napili? Hindi. Kasi ganyan ang isang mabuting pastol. Hindi nagdidikta, ginagabayan, tuturuan, bibigyan ng kalayaan, pero kailangan gabayan. Pangatlong katangian ng isang tupa, sinusunod ang kanyang pastol. Sabi niya po ninyo, sinusunod. Walang kabuluhan ang pagbibigay ng kalayaan ng mabuting pastol kung ang kanyang tupa ay hindi marunong sumunod. Kaya maraming naliligaw, kaya maraming naiiba ng landas dahil maraming hindi marunong sumunod. Kahit pa ang isang mabuting pastol, binibigyan ng kalayaan ang kanyang tupa kung ang tupa hindi marunong sumunod sa mga gabay, maliligaw at maliligaw ito. Ganito ang isang mabuting pastol at tupa. Hindi pwedeng paghiwalayin. Pero para marating ang inaasam na kabutihan, kailangan ang pastol at tupa ay may mabuting relasyon at pagkakaunawaan. Dahil kung hindi, siguradong pagkaligaw at pagkasira ang mangyayari sa buhay. Itong aral na tinuturo sa atin na ating mga pagbasa. Kilalanin ang mabuting pastol at kilalanin din ang pagiging mabuting tupa. Amen? Amen. Ngayon po ay araw ng bokasyon, no, para sa mga relihiyoso at relihiyosa. Nais ko pong hilingin sa inyo ang panalangin para sa dalawa nating seminarista. No? Ang ating seminaristang si Eman na nasa Franciscan at ang isa nating kaparokya na papasok sa mga Blessed Sacrament Fathers. So, yung mga nasa Santa Cruz, si Omeng, siya po'y papasok ngayong May. Ba't natin sila kailangan ipagdasal? Kasi kakaunti na ang gustong magpare. Alam nyo, sa aming seminaryo, ang agwat ko dun sa bagong ordain na pare, 10 years. Ano ibig sabihin nun? No? 10 taon na akong pare, ngayon lang ulit may sumunod. 10 taon ang agwat. So anong ibig sabihin? Pagtanda ko, hindi ko alam kailan, no? Pero matanda na rin ako, no? Kaunti ang papalit. Mauubos ang pare. No? At pagdasal po natin, pagdasal po ninyo na kami ay tumayong maging mabuting pastol sa inyo. Sana kami lagi nakakaisip ng tamang daan. Kami lagi binibigyan namin kayo ng kalayaan
At sana kami lagi tinuturuan namin kayo, tinatawag sa inyong pangalan. Muli po, pagdasal niyo po kaming mga pare, ang mga madre, at ang mga seminarista. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.